Bago natin simulan ang kwento, shoutout sa lahat ng taga Negros Oriental, maging sa Negros Occidental at sa buong Manila, maging ang mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin to. Nang sabihin yun ni Nuli, wala namang nagawa ang mga kalaban, kundi ang manggagalaiti sa galit. Matapos ang tagpong yun, lumabas na itong si Nuli sa Rueda habang bitbit ang kanyang panabong at bitbit din ni Danilo ang bihag. Maigi nilang inusisa ang naging bihag nila upang masisiguradong wala itong nakabaong lason sa katawan. Magiging delikado kasi ang bihag na may baong lason kapag kinakain ito ng sinumang tao. Nang matapos na nilang kalasan ng bulang ang manok, kaagad din nilang sinipat ang bawat parte ng katawan ng kanilang panabong. Laking tuwa ng mga kasama ni Nuli nang wala silang makikitang kahit ni isang sugat dito. Nuli, paano ba yan? Ulit ba tayo? Medyo maaga-aga pa naman eh. Tanong sa kanya ni Danilo. Mukhang pwede nga. Ang tanong, lahat ng bulang ko dito puro gamit na. Baka kasi mawala na ng talim ang mga ito. Mahirapan pa tayo sa laban. Sagot naman niya dito. Pwede pa yan. Basta makagawa lang ng sugat, okay na yun. Mas delikadong magtiwala tayo sa mga magtatari dito. Alam mo naman. Sabat naman sa kanilang usapan nitong si Mang Karding. Makalipas ang mga minuto, muli-muli tumungo na naman sila sa ulutan. Maraming humarang sa kanilang mga sabungero pero ni isa dito, walang pinalagan itong si Nuli. Ang hinahanap kasi niya, yung talagang mapapalaban siya sa espiritual na labanan. Hindi nga siya nabigo sa kanyang hinahanap. Biglang napatigil noon ang pangkat ni Danilo nang masipat nila ang isang misteryosong lalaki na naghahagis ng kakaibang bagay sa may gilid ng sabungan. Hindi nila gaanong nakita yon pero ayon kay Danilo, isa itong itim na telang tinalian ng pulang sinulid. Ang ikinagulat nila dito, matapos itong tumama sa lupa, gumapang ito papalayo hanggang sa hindi na nila ito makita pa. Ikwininto ni Danilo kay Nuli ang mga nakikita niya at ang sagot lang nito sa kanya, maaring isa yon sa mga pangontra nilang ipinakalat sa paligid. Batid ko rin kasing maraming mga dayong sabungero na may malakas na karga dito. Sabihan mo lang ako kung may makikita kang angkop na lalabanan natin. Matapos itong marinig ng kasama niya, kaagad na nga itong naglalakad upang tumitingin-tingin sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik ang grupo ni Danilo kay Nuli habang nagmamadali ito. Nakaharap na tayo ng makakatapat sa huli nating laban. Tiyak na masasiyahan ka dito, wika ni Danilo sa kanya. Ganun ba? Sige, magkakabit na tayo ng bulang kung ganun. Sagot naman nitong si Nuli habang patawa-tawa pa. Makalipas pa ang ilang mga minuto, kasalukuyan na nga silang naglalakad papaloob ng sabungan. Pagpasok nilang tatlo sa Rueda ay biglang napatigil itong si Nuli nang masipat niya ang makakalaban nila. Isa itong matandang lalaki
at nakasuot ng maitim na polo. Nakasuot din ito ng itim na sombrerong pabilog. Habang may tabako pang nakalawit sa kanyang bibig nang siyang nagbibigay kilabot para kay Noli. Meron din itong kasamang binata na alalay ng matanda. Hindi napatigil si Noli dahil sa itsura ng matandang yon, kundi sa hawak-hawak nitong manok. Bukod kasi sa enerhiyang napapaloob ng tandang nito, may nasisipat din siyang malaking anino sa likod ng matanda. Kung hindi siya nagkakamali, maaring gabay ito ng matanda. Nagdadalawang isip itong si Noli kung papalag ba siya doon, dahil kasi sa mga nakita niya. Ano ka, Noli? Papalag ba tayo? Mukha kasing namumutla ngayon ah. Wika sa kanya ni Mang Karding. Nakita mo ba ang mga nakita ko, Manong? Sagot niya rito. Yung alin ba, iho? Sagot nito. Nang mahalata ni Nuling hindi nito nakikita ang mga nakikita niya, hindi na siya sumagot dito. Bagkus ay pinalapit niya si Mang Carpio. Nang makalapit na ito sa kanya, ang bungad kaagad niya dito. Manong, nakita mo ba ang nasa likod ng matanda? Oo naman. Bakit? Natatakot ka ba? Alam kong malakas din yan, pero mas higit kang malakas kung gagamitin mo ang iyong isipan. Wika nito. Ilang saglit pa, tinawag na sila ng taga-karyo upang pumagitna na ng ruweda. Pagharap nila ng matanda, doon na silayan ni Noli ng malapitan ang hawak-hawak na tandang ng matandang yon. Kung hindi nagkakamali itong si Noli, maaaring manok ng mga engkanto ang hawak ng matanda. Dahil sa kakaibang puwersa ng sa likod ng matandang yon, hindi na nagdadalawang isip itong si Noli at kaagad niyang tinawag ang mga anino nasa espiritual na kaanyuan upang magiging katuwang niya sa laban na yon. Pagbitaw niya ng kanyang panabong, agad-agad sinugod ng kanyang tandang ang katunggali nito. Ngunit pagdaan ng mga anino sa harap nito, ay bigla siyang natigilan nang hindi ito sumunod sa inkarnasyong espiritual na kanyang nilikha. Na animoy, hindi ito nakikita ng kalabang tandang. Ang akala noon ni Noli, madali lang niyang linlangin ang kalaban, pero hindi pala. Pagsugod ng manok niya, kaagad din naman itong sinalubong ng kalaban, dahilan para magsangkaan ito sa ere. Kitang-kita nila noon ng dalawang panig kung paano magsangkaan ang purong may mga espiritual na karga sa katawan. Pagbagsak ng dalawang panig, ay nagsisigawan ang mga tao dahil nakita nilang tumagas ang dugo sa may pitso ng pambato niya. Sa sandaling yon, ay hindi makapaniwala itong si Noli na makontra ang taglay-taglay niyang agimat. Mabuti na lang dahil naikarga niya dito ang kabal laban sa kapangyarihan ng mga engkanto. Alam kasi niya nung una na hindi imposibleng makontra siya ng kalabang yon.
Nang karyuhin ito ng taga-karyo, doon na gumana ang huling alas ni Noli. At ito ang tinatawag na basag gamit. Pagsangkaan muli ng mga tandang, kitang-kita nila Mang Carpio kung papaano butasin ang kabal ng manok ng katunggali niya doon sa tarik nitong sinuli. Hindi nga gumana yung taglay niyang mga anino. Tinalo naman ng mahiwagang sibat niya ang kabal ng kalaban. Inangat ng taga-karyo ang dalawang manok, pero tulog na yung kalaban, na indikasyong patay na ito. Sa pagkakataong yon, hindi makapaniwala ang mga kalaban. Titingin ito kay Noli, tapos titingin sa kanyang pabatong patay na. Ilang saglit pa, inabisuhan na sila ni Manong Duming na umalis na sa lugar dahil sasapit na ang alas 5 ng hapon. Hindi magiging maganda ang pagpapagabi nila sa lugar na yon dahil may iilan pa silang mga kasamang batak na batak sa alak habang humihiga sa daan.